pizza oil. Oh my God. Happy Sunday everybody. Happy Sunday. Welcome to my YouTube channel. It's Sunday morning. It's almost 8 o'clock. 1 minute to 8 o'clock in the morning. Guys, very tugnaw kaayo. Ginoo ko. Okay lang naman ang tugnaw. Kanabitan sa gula ng hangin. Paita kaayo Judas in. So, it's sunny but very cold. Tugnaw ka ng Amerika. Susunod ako. Kadugay na ko ng Amerika. Hindi ko mabuhi ang katugnaw nila. So, maghahanap ako ng magpagas. So, magpagas na guys. Kaya weekly ako magpagas. So, hindi naman siya masyadong almost empty. Pero, lagi ko nilalagyan ng full tank. Full tank talaga. Mahal po kayo ni Shell oil. Mahal kayo ni Shell. Yang atbang, 294. Sa kanila, 307 per gallon. Hindi ko kaya yan. So, doon tayo sa mura. Ayan. Punta tayo doon. Sobrang lamig guys. So, magpagas tayo. Magpagas tayo. Wala akong pera sa ano. Sa aking checking account. Hindi na ako nakalagay ng masyadong pera doon sa checking account. Kasi hindi ako maawa ko naman ang kawawa. I-open natin to. Tapos mag-pass sila ng inside out. So i-off ko muna ang engine. Buttons. Diyan tayo inside out. Full inside. Lalagyan ng pizza oil. Oh my God. Oh my God. Bili tayo. Itong maraming cheese. Ang kukunin natin. Grab a sugar. So, lagay natin dyan. Oh my goodness. Oh yeah. Baon na tayo. $30. Number 2, $30. And pizza. $34.31. Oh my God. Pizza, pizza, guys. Pizza, pizza. Magpagas na, guys. Magpagas ang inyong caregiver sa America. Lord mercy. Grabe yung katugnaw, guys. Okay raman po. Now, Sarap ito. apilan ko. Kanabit ang apilan ko. Grabe katugnaw. Sus, grabe
kaayo. Tutugnaw. Start na siya. Grabe katugnaw yun. Di yun masikmura ang katugnaw. As in. Hangin kaayo. So magpagas tayo ng $30. Tingnan natin kung mapultang siya. Kasi akala ko 294. Iba pala yung 294. 304 pala yung pero nakaginan siya gihapon ta. O 3 cents. 3 cents. So ito ang pinaka-hate ko. Itong hangin. Pagsabayan ang lamig sa hangin, nako guys. Surrender na talaga si Minolby. So hindi ako makapaghintay doon. Itong problema sa Amerika kasi self-service siya. So tayo ang maglagay ng gas. Tayo ang maglagay ng gas. 'Yon ang problema. So ito ang buhay sa Amerika. Plano ako magbili ng jacket na hanggang lampas tuhod. Naghanap ako ng sale. Baka mag-sale sa after Thanksgiving. Yan. Nasaan yung card? Akala ko nawala yung card ko. Natakot ako mawala ng card. Nag-iisang card. Yun ang problema. Kasi nalagay sa Pilipinas yung guest na jacket ko na hanggang lampas tuhod. Yun ang aking problema. So while talking to you guys, nagchat-chat din kami ng aking anak. Yan. Nag-chat kami ng aking anak. Tapos kasi excited na siya. Kasi pupunta sila ng Singapore. Yun ang regalo ko sa kanya at sa aking mga pamangkens. 4 silang magpunta ng Singapore. So yung dalawa, aking pamangkin na inadapt ko kasi hoping na makapunta dito sa Amerika. Yung nag-file ako ng petition, kailangan ng DNA. Hindi formal yung adoption yung nilagay lang yung pangalan ko sa birth certificate niya. Asa anak talaga siya ng aking kapatid. So sila mag-asawa sasama sa Singapore. Tapos yung isa kong pamangkin, mag-18th birthday siya next April or March. Yun. Basta. So in advance na lang kasi nga manonood sila ng Blackpink sa Singapore. So another gastos na naman guys. Pero okay lang. Sabi ko kasi sa sarili ko, what's the reason of me working? So, part na rin yun sa kanila. So,
next year, kami na naman ang asawa ko. So, like sabi niya, lagi ka lang ng plano, walang before ako uwi, bibili ako ng ticket namin papuntang Singapore. I've been there before and it's really nice, very nice. So this time, paghandaan ko ang pagpunta ng Singapore. Singapore talaga. So as you can see, yapultak talaga siya, $30. Kasi hindi naman talaga siya empty. Layo-layo pa siya sa empty. It's really very sunny, guys. It's so much to be grateful na ginising ako ni Lord at sa alarm. Nakita ko na naman ang mundong ibabaw na gawa ni Lord. Magtrabaho para makabili ng gusto natin. Pero lahat ng yan, kahit tayo ang bumili, si Lord pa rin ang may-ari ng lahat. Kaya yung mga kurakot sa Pilipinas, mai-enjoy lang nila yan dito sa mundo. Pero we all know na hindi natin madadala yan pag mamatay tayo. Diba? Nakita ninyo ang mga kabaong? Yun lang, wala kang dala. Hindi mo madadala yan. Kahit na i-open pa yung kabaong mo, kahit nga ang kanang bukog, yung bones, hindi mo madadala yan sa langit o saan ka man, sa impyerno. Talagang impyerno ang punta ni Marcos, ni Romualdez, ni Saldico, mga contractors, mga congressman ng kapal na kapal ang mukha. Feeling yan. Merong nag-message sa akin na fake news ang mga pinopost ko. Talagang nakakaano na sila, yung ulo ng korupsyon hanggang sa dulo na nakatanggap at nakatikim sa mga pera na ninakaw nila. Mahiya naman kayo. Shame on you guys. Nakita nyo na nga ang daming naghihirap sa ating bansa. Dumagdag pa kayo, mga walang hiya kayo. Walang hiya talaga kayo guys. Sa lahat ng mga ninuno, mga anak, mga apo ninyo, magnanakaw kayo. Makarma na kayo. Kasi kung si Lord na ang magpakita sa mga ginagawa niyong pagnanakaw, ayan, lumantad. Yung tubig, dapat sa dagat or sa ilog lang dadaloy, pero talagang dumaan sa daan para makita ang inyong mga kawalang-hiyaan. Yes, mga walang-hiya kayo. Wala kayong awa sa mga Pilipino. Wala kayong awa.
nagigipit talaga yung mata ko sa mga taong, alam mo, politician din ang dad ko many years ago. Alam nyo yan. Siya talaga ang proud na proud ako sa aking father. Kasi talagang from the heart talaga yung tinulong niya. Kahit hindi na kami makatikim sa sahod niya, basta ang mga tao matulungan niya, kanyan siya kan. Kaya hate na hate ko talaga yung mga mukhang pera. Oo, kailangan natin ng pera araw-araw. While buhay tayo, kailangan natin yan. We need to work hard. Pero hindi naman sa paraan na ang ginagawa ni Marcos. Tapos sabihin pa ni Auntie Claire na i-investigate pa na baka raw AI ang video ni Saldico. Magkano kaya binayad ni BBM kay Auntie Claire na ano kaya klaseng pamilya din yang ni Auntie Claire? May anak pa yan? Wala ba lang kapag sabi na naging tanga na siya, na ginagawa lang siyang cartoons, para siyang cartoons character, na ang bida si Saldico, si BBM at saka si Romualdez, at ang mga extra sa movie, ang mga contractors, at saka ang mga makakapal na mukhang congressman na talagang loyalist ni BBM kahit saang region dyan sa Pilipinas. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ma-high blood ka talaga kasi Pilipino ako sa puso at sa aking pagkatao. So yun lang guys, thanks for watching everybody. Bye!